Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Kumalat ngayon ang balitang nagsampa umano si Lisa Smuggs ng kaso laban sa kanyang asawa na si Kuting ng Norte. Ayon nga sa mga hinding kumpirmadong ulat, may matinding alitan umano ang mag-asawa na nauwi sa pagsasampa ng reklamo. Sinabi umano ni Lisa na matagal niyang tinitiis ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at ngayon nga ay napuno na siya. Ang nireklamo raw isinampa sa isang pribading korte para hindi kaagad malaman ng publiko. Nagbanta pa umano si Lisa na ilalabas niya ang ilang lihim ng kanyang asawa sa mga darating na linggo. Sa ngayon, marami ang nag-aabang sa magiging tugon ni Kuting ng Norte tungkol sa kasong ito. Gayunpaman, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon tungkol dito mula sa pamilya nila. Dito nga natin makikita na talagang tumitindi nga ang alitan ni Kuting ng Norte at ni Lisa Tanas na ito. Matapos ngang lumabas ang mga kalaguyok ay hindi na sila nagkakaintindihan. Ngayon nga ay talagang inaabangan ng maraming netizen kung ano ang magiging kaso ng final ni Lisa Tanas laban kay Kuting ng Norte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagsabuatan din si Leni Robredo sa international community at kakampi niya ang media noon para magpakalat ng mga kasinungalingan patungkol sa ating bansa. Mga kasinungalingan talaga na which yan ginagamit nila ngayon para yung ICC na yan. Pero dito sa case ni Inday Sara ay ginagabaan na sila. Diba? Dahil ito ay hindi lang actually may mali si Inday doon sa kanyang interview. Ano yung mali niya doon mga kababayan? Dahil hindi ang sinasabi niya na ang may control ng budget si Zaldico at saka si Romualdez. Well, totoo naman yun na doon sa Congress dahil sila ang may hawak dahil sila ay nasa Congress. Pero ang punot dulo lahat nito is si Bangag at saka si Lisa Tanas. So, technically, si Colang at saka si Romualdez. Pero ang behind the scene talaga nito, ng lahat ng ito ay si Bangag Jr. Diba? So ngayon, pero ginagabaan naman na sila ng bonggang-bangga Ginagabaan na silang lahat dahil kung nakita ninyo ang muntik ng madapa, okay? Muntik na mabukulan na naman itong si Lisa Tanas. Nakita niyo yung gaba, dili gyud magsaba. Sabi nga ni Inday, ang gaba, dili gyud magsaba. Ang karma ay hindi anytime pwedeng dumating, anytime buti hindi pa naligwak yung buwaka ng ina, di ba? So pero pinapakita everyday ng Diyos. Everyday ng mga sirkumstansya, ng mga pangyayari, ang ginagawa na kababuyan ng bangag na gobyernong ito. Di ba nakita niyo, kakatawa yun, di ba? I think nag-million of viewers pa. Bakit si Lisa Tanas ay, punta muna tayo sa ginabaan sila. Even, nakita niyo yung kalsadang dinaanan nila, saan yun? Sa Ilocos yun? Kita mo, crack yun. Kung hindi ka ba naman lasing o bartek, di ba? Hindi mo ba makikita na may crack yung kalsada? Na fact check si Lisa Tanas, sabi ni Sunny Kelly. Exactly. Na fact check. Tsaka yun, nakita nila, crack yun. Dapat noon, bago sana sila lumampa-rampa doon, saan yun? Sa Ilocos ba yun? Pinasemento muna nila. Kasi fact check sila ng katotohanan na ito, it's in Ilocos kasi birthday ni, di ba, ni Diktador Senior. Ipinakita sa taong bayan na ito, nagka-crack na yung kalsada nyo. At saka, anyway, sabi ko sa inyo anong petsa na ba yun? Pag sinabi ng Diyos na ikaw, Marcos Jr., ay hindi ka naaabuti ng birthday mo dahil sa ginagawa mong sa pagiging addictus benedictus mo. Okay? Sa pagiging teka, gusto ko lang to sagutin si Liana Luis. Okay? I know you're a supporter of Lenny. Sabi mo, Liana, I like Miss Maharlika, but I do not understand why you still attack Lenny. The reason why Pink Lawans are dead ma to BBM sa palpakan. I'll answer you. Hindi ko siya ina-atake palangga. Okay? If you're supporting Lenny, if you are a supporter of Lenny,
Eto na nga eh, hindi ko siya inaatake, ginigising ko yung diwa niya. Asan si Lenny? Liana, asan si Lenny? Sabi niya si Marcos Jr. ay diktador, magnanakaw, sinungaling. Hindi ba dapat si Lenny nangunguna sa atin? Baka maging presidente pa siya. Kung siya'y nanindigan. Pero hindi mangyayari yun. Kasi, Liana, ako, kakausapin kita at ng mga Pinklawan. I don't know if you're Pinklawan, of you know, but thank you for liking me. But again, ang nakikipaglaban sa katotohanan, hindi ka mamimili. Na dahil yung kaaway mo dati ay pareho na kayong side, tatahimik ka. Buti sana ang pinag-uusapan natin dito ay material na bagay lang o friend, isang small community, high school tayo na, oh yan, magkakampi na sila ngayon. You know, isang sorority or something sa isang university or high school na walang naaapektuhan na taong bayan. 'Di ba? Parang dati galit ka sa akin kasi kaibigan ko si ganito, sinusuportahan ko si ganito, pero nung nagalit na ako kay Maria dahil siya ay nakita ko walang hiya pala siya, tapos ngayon you know, tatahimik ka na lang. You know what I mean? Hindi ganun ang pinaglalaban natin dito. Asaan si Lenny? Siya ang number 1 na nakikipaglaban kay Bangag Jr. Asan si Kiko Matching? Asan si De Lima na sinasabi nila na never again? Asan si Trillanes? Di ba kakampi na nila? Never again, diktador, magnanakaw, nilapastangan ang pera ng bayan. Asan kayo? Ibig sabihin na nahimik sila, they are not for the people. They are not for the Filipino people palangga. Yun yung punto ko. Hindi ko siya, naatake ko siya, ginakita mo ba? Na hina-headline ko siya dito? Hindi. Kasi kung diyan ang mga yan, tama nga kayo tama nga sila na ang Marcos ay magnanakaw. Oh. Yun yung punto ko. But anyway, dapat silang manindigan. Asan si Risa Ontiveros? Ayan, sabi ko nga, fetus pa lang anti-Marcos na. Ulitin ko para maintindihan nyo kasi hindi pala para sila sa bayan. Para sila sa kanilang vested interest. Tignan mo yung Makabayan Black na nakipagsabuatan si Tambaloslos. Atakin si Inday Sara para hindi siya, kumbaga nakinig si Tambaloslos dito sa Makabayan Black na isulong ang pagtanggal ng budget sa Office of the Vice President. 'Di ba? Para hindi atakin si Tambaloslos. So, kung itong makakaliwang grupo na pinagsasabi nila na sila ay para sa bayan, nakipagsabuatan si Romualdez, para ba sila sa taong bayan? Hindi. Binulbos na ni Duterte yung mga makakaliwang grupo. Yung iba nga dyan, nagbalikan na Nagbalikan na when I say nagbalikan, sa pagiging rebelde, katulad ni Ka Eric. Sa pagiging rebelde, bumalik na sa gobyerno. Ang ginagawa ngayon ni Marcos Jr. at saka ni Tambaloslos, nakipagkaibigan na naman sa mga rebelding komunista na nag-extort, kumikitil ng buhay ng mga indigenous people of Mindanao at sa iba pang mga tribo. You know what I mean? Kaya nga nananawagan ako sa inyo mga Pinklawan na minumura nyo ako dati dahil bakit nyo ba kami minumura noon? Yung putang inang Maharlika na yan, di ba? Ganun kayo. Suporta sa magnanakaw, suporta sa kawatan, sa mamamatay tao, sa ganito ganyan. Now I'm speaking up. Pareho na tayo ng boses. Where are you guys? This is not about attack Lenny. Hindi ito attack Lenny Palangga. Hindi ito atake. Ito ay pagpapagising sa inyong mga diwa na dahil ulitin ko kung ako ay vested interest lamang na katulad nila Lenny, nila De Lima, nila Trillanes na kung sino ang magbigay sa kanila ng pera o ng protection o power o whatever behind the scene ay doon sila kakapit. Ulitin ko, nandoon na ako sa mga demonyo. Pwede na ako magpakademonyo at maging bug lady or whatever. Dahil si Lisa Tanas, mga kababayan, suporta sa mga oligarchs ng Pinklawan, sabi ni Mariah Carey. Yun na nga, dahil si Lisa Tanas, ang isang requirement niya para mag-in ka sa kanyang pagiging kidnapper, smuggler, do you think you can deliver? Yan ang tanong niya lagi sa mga taong ipapakilala niya. Tatanong, do you think he or she can deliver? Not deliver the good result para sa taong bayan. To deliver money from bribery, from smuggling, from kidnapping, from whatever, from wherever.
Alam mo yon? Sabi ni Carmel Ferreira, punta ako Liwasan. Well, sa 21, sa, tuloy-tuloy, hindi ko pa na-verify sa Liwasan kasi I think napatigil sila the other day. Okay, let's go back to our topic. Okay. Pera lang ang katapat ng lahat. Kasi kung pera lang ang gusto ko, mga kababayan, if I just want money, viewers, which is I have that ever since the world began. When I started vlogging, well, I did not intend to vlog. You know that already. Since in 2015, di ba? Alam nyo yan, paulit-ulit because of my galit, may disgust sa Noynoy administration, Tanimbala, Balikbayan. Kung gusto ko lang ng viewers at saka pera, nandoon na ako sa kipay ni Lisa, sinasalugsog ko na everyday ng dustpan or stick para masiyahan siya. But I am fighting against this evil people, demon people, para sa inyo, para sa Pilipinas. Sabi ko nga, hindi ko matanggal sa DNA ko ang labanan ng mga buwakan ng inang to. Dapat nga magsama-sama na tayo. Asan yung mga religious group? Asan ang mga Katoliko? Asan yung moral obligation ninyo sa inyong mga parishioners? Paulit-ulit nating sinasabi. Hindi ko inaatake si si Lenny. Hinahanap ko siya. Asaan ang paninindigan niya sa sinasabi niyang laylayan? Tahimik. Ang taong ganyan na magsasalita lang, na ako para ako sa bayan, ganun-ganun mga diktador. Tapos, nung na-elect na yung diktador, tumahimik ka na. Dapat nga tuloy-tuloy yung pakikipaglaban mo. Ako nga walang takot, walang pera, walang kapangyarihan. Si Lenny, naging vice president, naging congressman, maraming kakilala, the more na magsispeak up siya. Kami nga ito, mga palangga ko, wala naman kaming power, wala kaming pera. Bunga nga lang. Lakas ng loob, tapang puso. Walang takot na mategi. Di ba nakita nyo? Harap-harapan kayo. Kaya nga ang gaba, dili yun magsaba kayo di Satanas, muntik nang maligwak. Dahil, alam mo, my God, nakita nyo yung mga comment ng tao? Dun sa, kahit ang dami na nag-post dun sa akin, I think, the last time I checked, mga 700,000 views na. You know, yung kanyang pagkadapa-dapa doon sa, I think, si Maui nag-post din. Okay, tignan natin. Tignan natin kung ilan na tong dili magsaba. Ayan, no? 852 na. 852,000 views na. 1,000. Ayan, yung ito. Oh. 'Di ba? Nakita nyo yan? Oh, yan. Yung picture na yan. Oh, yan. Yung nadapa siya. But anyway, gaba na ito. Sabi ko sa inyo, pag magurgur na yan, pag magurgur ka na ng tadhana, magugurgur ka talaga. So, hindi na tayo gumagawa. Actually, sabi ko, hindi natin kailangan gumawa ng physical o manakit ng mga demonyo. Dahil ang Diyos na ang gumagawa ng paraan kung paano sila magbayad sa kanilang kahayupan. Tingnan mo, nagbubugbugan sila. Akala mo front lang, sweet-sweet kunyari. Kung wala lang sigurong camera, baka sinapak ni Lisa Tanas yun. Buti siguro napigilan niya at hindi siya ganun kalasing nung time na yun. Groggy lang, baka sinapak niya si Kuting. Baka sinisi niya si Kuting. Kung wala sa public yun, baka sinabunutan niya na si Marcos Jr. Dahil Bartik yan eh. Wala sa tamang katinuan. And now they're attacking Inday Sara. Meron ba? Okay, balitaan ulit natin. Si Inday Sara, may nasangkot ba na corruption dyan? During sa father's time niya, katulad nitong Bangag Jr. na ito, yung pamilya niya, lahat sangkot sa ever since, noon pa. Anong tinitira nila ngayon sa Inday? Di ba confidential fund? Anong tinitira kay Inday Sara? Yung nang napak si Inday Sara ng sheriff. At tama naman yun. Okay, although nag-sorry siya doon. You know that story already. Anong tinira? Nagnakaw ba? May offshore account ba si Sara na itinransport katulad kay Lisa Tanas, kay Bangag Jr., ang pamilya niya? Ano ang tinatarget sa kanila? Yung pagiging may pangil na batas, yung mga yung binabato sa kanila, yung paggurgur daw sa mga sangkot sa droga. Imagine niyo. Sino ang nagkukundina diyan? Si Ontiveros, Human Rights Act na dapat hindi gumugurgur. Sabi ko nga sa inyo, kung ako ang presidente, ubos lahat ng kongresista. Kasi kahit na pag-usapan ako sa ICC, kasuhan nila ako, ang importante, ang goal ko, kung ako presidente nyo, if I have the power, 1 week lang, gurgur lahat yan sa pamamagitan ng batas.
magpapasa tayo ng batas. O sabi ko nga, check nyo dyan kung pwede ba ako mag-release ng Executive Order 666. Di ba? Executive Order 666, shoot ka agad sila sa bangin. Kulang, ang inaatake nila sa mga Duterte, babalik ako, tungkol sa mga nagurgur. Tanungin kita, gusto nyo bang magurgor yung mga sindikato na sumisira sa buhay ninyo? Or hayaan nyo silang buhay? Tapos patuloy na katulad ng kasabwat ni Marcos Jr. na namamayagpag sa pagpapakalat, pagpoproliferate ng pulburon, ng asin, illegal na asin, katulad ng ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa. Tas nakita nyo yung sa Alitagdag. Or hayaan nyo silang hindi sila nagurgur kasi andyan nagnanakaw sila sa Bureau of Customs, sa BIR, dyan sa PAGCOR, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Di ba gusto niyo yung gano'n? So gusto niyo buhayin? Ako gusto kong gurgurin lahat yan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas na gurgurin lahat ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Okay? Now, ginabaan ng mga hinayupak. Ano sabi dito? Sabi, totoo ba ang 100 million na binigay daw sa mga congressman, sirain lang si Sara? More than that, cooking kata recipes. So, ano tawag dito? So ngayon, kulang pa yan yung 100 million palangga. Kulang pa yan. Pinapaboran nga sila binibigyan sila ng mataas na budget kasi may nakausap akong dyan sa Congress, okay? Na the reason why, sabi nitong certain kongresista na ito, the reason why sumusunod sila na parang asong ulol kay Martin Romualdez para sirain si Inday Sara kasi hindi sila bibigyan ng budget ni Ko at ni Romualdez. So ang sabi nila, napipilitan lang daw silang tirahin si Inday Sara kasi tatanggalan sila, makawawa daw yung constituents nila. Sabi ko nga sa mga jutang ginemes na ito, ibig sabihin, hindi rin kayo para sa hindi rin kayo para sa Pilipino. Kasi kung lahat kayo ay mag-aaklas para sabihin ang sentimiento ninyo at ang katotohanan na si Romualdez ay inuutusan kayo na sirain si Sara Duterte, i-defund ang Office of the Vice President para lang sa kagustuhan niya, sa kanyang pagiging bangag, sa kanyang personal na strategy para ma-impeach si Inday Sara dahil gusto nilang maghari sa kapangyarihan at patuloy na maging bangag kayo, then you have to speak out. Kung ako, and kudos kay Congressman Marcoleta at kay Congressman Ungab na nakita ninyo na nanindigan doon sa Congress na yung kanilang tradisyon doon sa Congress, yung courtesy na hindi na dapat pinapatagal pa ang budget hearing sa Office of the Vice President and Office of the President. Nakita nyo yan. Yung nirepost ko na in-adjourn yung budget hearing at sinasabi ni Sandro Marcos na parang in support or yung nakagawian nila na long tradition nga na ibigay kaagad yung budget sa Office of the Vice President at wala nang nadami pang mga question and answer portion, di ba? Ginawa nila last year. Pero bakit si Marcos Jr. napakabilis lang? Dapat pinag-explain din ng presidente doon. Si Leni Robredo, even sa panahon ni Duterte, ginanito ba si Leni Robredo? Kasi si Duterte ay hindi siya personal na galit dahil siya ay inaatake ng mga dilawa noon, ng mga media. Sabi niya nga, di ba, bring it on, sige lang, pinababayaan niya kayo. Meron bang mga vloggers na inatake ni Pangulong Duterte nung panahon na yon? Wala. Only dito sa Bangag administration. Okay? By the way, galing ito sa Congress na message. Ito, I have to say it here. Okay. Okay, sandali. Ito sabi niya. Sabi niya to, Miss Maharlika, ito naman, hindi pala Congress, taga-Senate ito. Grabe, ma'am, sabi niya, may bago po silang strategy
Okay? Yung impeachment po for VP Sara ay hindi na po manggagaling sa Congress. Nag-meeting na si Speaker, si Senate President, si Kilay. Nag-meeting po sila kagabi dito about sa proceedings po sa impeachment. So manggagaling na po sa Senate. I don't know kung may nag-ulat na yan kasi kagabi tulog ako, hindi tayo nakapag-vlog din na madaling araw ng bonggang-bongga dito. So mga kababayan, para hindi daw mahalata na, well, halata naman na ang Speaker of the House, ang Congress ang umaatake kay Inday Sara, so nag-meeting sila kagabi na ang impeachment laban kay Inday Sara, nagagamitin na yung confidential funds issue na yan, ay manggagaling na kay Kilay. Di ba? Kay Escudero o sa Senate, Senate. So yan ang bagong balita sa inyo. Hindi na daw po, according to our puting ahas, na nag-meeting sila kagabi. So, para hindi halata, para sasabihin na hindi naman totoo na ang office ng House of Representatives tina-target namin si Inday Sara. So, ang strategy nila ngayon, inilipat na sa Senate President o sa Senate. Sino ang utak? E di si Lisa Tanas, si Marcos Jr., sila lahat na kumakampi kay Bangag. Di ba? Dami naman ang paparamdam ngayon sa akin. Okay? Kasi birthday ko na. Okay? So ngayon, mga kababayan, birthday ko September 21, magsilabasan kayong lahat para sa bayan. Bakit hindi na mga can post comments some destinations. Ano to? Tama, hindi ko na mababasa yung comment ko. Naghang na naman dito. But anyway, I'm sorry po sa mga hindi ko na babasa ang comment niyo. May ginagawa talagang paraan to mga hinayupak na to. Okay, mapunta tayo dito sa try, teka. May bago bang comment? Nabudol. Sabi ni Nolin na nabudol talaga kami lahat. Grabe, first time ko pa naman bumoto. Tapos useless pa sa Bangag na binoto at sa buong pamilya namin. Sabi ni Nolin Alawan. Hayaan mo na palangga. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos na mawakasan na itong mga bangag na ito. Okay. Tingnan natin kung merong bago. Okay. Pero ako nakikita ko na kasi may mga nakikita ko ng panalo ang bayan dito. Mananalo kayo dito, sunod-sunod na nakikita natin ang kabulastugan ng gobyernong ito. Flood control, nakita nyo, yung kailang kadiwa na nasa Cotabato, sila pinipili na nila kung sinong gusto nilang bigyan ng kadiwa, na gusto nilang i-defund si Inday Sara kasi gusto nilang cancelan dahil hindi useless na raw itong mga what do you call it? Itong mga satellite offices ni Inday Sara, kaya dapat daw ito ay talagang na tanggalin yung budget niya kasi may mga programa na may mga ahensya na ng gobyerno na gumagawa ng program na ginagawa ni Inday. Jutang Genebes, ito may nag-send sa akin, samantalang itong tingog party list nila Martin Tambaluslos, okay, ay mayroong total of 117 offices sa buong Pilipinas at magkakaroon pa ng additional 40 office na ongoing ngayon. So ngayon mga palangga, imagine mo, gusto nilang tanggalan si Inday ng budget kasi hindi na raw kailangan ng Office of the Vice President yung mga satellite office which is ginagamit ni Inday para sa pagtulong sa mga tao. Samantalang sila, ilan lang ba yung office ni Inday? Wala pang 10, di ba? Ito 117 office ang ginagamit ng Tingog Party List kasi kay Martin Romualdez yan, binibigyan ng pondo ang Tingog Party List kasi in preparation sa election. So, si Tambaluslos, itong sila Asidre, itong Tingog Party List na to, they are not for you. They are what? Nagpe-prepare sila sa susunod na election, sa midterm election. Yan ang ginagawa nila palangga. Hindi sila, tina-target si Inday Sara. I don't know kung may lawyer dito. Inisip ko kanina, sabi ko, is it legal na in the history of the Philippines, first time, I don't know kung first time ba na magtagumpay sila na i-defund nila ang Office of the Vice President? Anyone?
First time ba ito nangyari na hindi bibigyan ng budget ang Office of the Vice President? Maybe first time sa history ng Pilipinas o first time in the world na ayaw bigyan ng budget dahil sa bangag lang ang presidente ninyo at asal kalye, asal hayop, asal demonyo na hindi ka bibigyan kasi kaaway kita. Si Duterte ba, kahit sa kabila ng ginawa ni Leni at mga dilawan, tinanggalan ba ng budget si Leni sa Office of the Vice President? Hindi. Although may mga nanawagan dito na piso para kay Leni, ay pisong budget, ganun. Pero hindi, first time, right? Sabi ni Russell Flores. So wala akong narinig sa history ng Pilipinas na ang Vice President ay tinanggalan ng budget or zero budget. Yeah, first time in the history. Tama ako, sabi ni Melissa. Kaya sabi ni Palangga, gusto ko subukan nila at nang makita na. So yun mga Palangga, kasi their intention talaga ay para gibain si Inday Sara at ang mga Duterte. So the more na ginigiba nila, wala silang pakialam kahit gumurgur sila ng tao. Katulad sa ginagawa nila dyan sa